Purihin po ang ating pong Panginoon. Ngayon po, tayo po idadako sa ating pong pag-aaral na Hallelujah. Ang ating pong pinag-aaralan ay patungkol sa Diyos natin pong pinaglilingkuran. Gaano ba natin kakilala ang Diyos? Hallelujah. Umaring tayo rin ay nagtatanong, hallelujah, tama ba ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran? Tama ba ang Diyos na ating sinasamba? Hallelujah. Tema natin ang Bible. Hallelujah. Saklat po ng mga gawa. Acts chapter 17, mula po sa verse 26 hanggang verse 28. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Puro English yung Bible natin sa ating monitor. Walang Tagalog. Hallelujah. Okay lang, babasahin ko dito. Sabi po dito sa verse 26. Mula sa tama ba? Okay. Mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Dagda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga pakata, tayo nga'y mga anak niya. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Ang atin pong natunghayan ay isang napakahalagang bagay na pagpapahayag tungkol sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Ano po? Ang pangyayari ito ay sa panahon ni Pablo. Nang siya po ay pumunta po ng Atenas, di ba? Hallelujah. Ang Athens ay bahagi po ng Greece, di ba? Grecian Empire. Hallelujah. At alam po natin na mga Griego na dito po
ang mga tao ay mga matatalino. Mahilig po sa mga pagtuklas, science, di ba? Hallelujah. Kumbaga, ang mga Griego ay gusto nila laging bago ang kanilang tuklasin o mga pangyayari sa buhay. Hallelujah. So makita po natin mga minamahal, nung si Pablo ay naroon, hallelujah, at siya po ay nangaral ng salita ng atin pong Panginoon. Tiyan po natin ang context ito sa verse 16. Habang Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyusan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Sa madaling salita, ang Athens ay napakaraming mga Diyos-Diyusan. Sa ibang term ay mga ribulto siguro. Kasi Diyos-Diyusan nga eh. Siguro kahit saang sulok, kahit saang kanto ay mayroong nakatayong altar na may ribulto. Diba kahit sa atin din sa Pilipinas, lalo yung mga sarado, dekantado, bawat bahay mayroong mga tawag doon, groto. Diba? Nagpapagawa ng groto at lalagyan ng mga santo. Para pagpasok ng mga tao o bisita, makita nila mayroong ribulto doon, mayroong groto. Dito nga kay Mr. Cho, mayroon doon sa kanto. Di ba? Pagpasok doon ng gate, doon sa exit doon pala, mayroon doon, may groto. Hallelujah. So, sa Atenas, yun po yung napansin ni Pablo. Alam niyo, kasi pagka isang tao ay siya ay sensitibo, ang lagi niyang iniisip ay ang Diyos. So, kumbaga, nakita niya, ayon sa kanyang pag-observe, habang siya nandoon, naisip niya, siguro ang mga tao dito ay mga relihiyosong tao. Diba? Kahit tayo man, pag napunta tayo sa isang lugar na ang mga tao ay mahilig sa mga tradisyon, kumbaga, makikita mo at ang magiging impression mo, ang mga tao dito, mga relihiyoso. Bakit? Kasi nga, sila, yung mga tao, pinapractice nila kung ano yung kanilang natutunan sa kanilang mga ninuno. Diba? Kaya nga, si Pablo, habang siya'y naroon, yun ang kanyang napansin. Hallelujah. Ngunit, kaya po natin mga minamahal, ano po? Sabi dito, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinaguga. Roon. Ang sinagog sa panahon ni Pablo, sa Bagong Tipan, panahon ng mga alagad, ay isang lugar ng pagsamba, lugar na pinagkakatipunan ng mga tao. Sinagog.
Ngayon may synagogue church, kung tawagin. So, si Pablo, siya'y nakikipagpaliwanagan sa sinagoga sa mga taong naroon. Sabi niya, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epicureo at Istyoko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng mga tao. Hallelujah. Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Ano po? Sinabi nila, iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Hallelujah. So maliwanag po na si Pablo, ang kanyang ipinapangaral ay walang iba kundi si Jesus. Jesus Christ. Hindi lang kung sinong Jesus, kundi si Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Sino si Jesus Christ? Siya'y Panginoon. Sa ibang salita, Lord. Hallelujah. Ano po? Sa iba pang salita at lingwahe ng Lord ay Jehovah. Amen. Or si Yahweh. Hello. Bakit? Kasi naniniwala tayo, ayon sa ating naunang pag-aaral, na ang Diyos natin ay isang Diyos. Amen. Hallelujah. 3 persona, ngunit binubuo ng isang pagka-Diyos. Hallelujah. So makita po natin, mga minamahal, si Pablo nangaral patungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nung marinig ng mga Hudyo at ng mga pilosopong Griego na naroon ang kanilang mga salita o mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ang pinapangaral ni Pablo ay ibang Diyos. Para naman doon sa mga Griego, ito'y maganda. Bakit? Iba. Kasi nga, ang mga Griego, mahilig sila kung anong narinig nilang bago. Ay, dito tayo, bago ito eh. Di ba? Kumbaga, interesting yung pinapangaral ni Pablo para sa pandinig ng mga Greeks. Kasi yun ang kanilang hilig eh. No? Ngayon, tira po natin mga minamahal. Ano po ang mga sumunod na mga pangyayari? Sabi dito, siya'y isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig. Yan. No? Bago sa aming pandinig. Diba? Sa ating panahon, bago pa ba sa pandinig ng mga tao, ng mga kababayan natin, ang mga pangaral tungkol sa Panginoon? Tingin ko parang hindi na nga eh. Diba? Kasi parang lumipas na yung panahon na dati-dati nung kumbaga ang Pentecostal, no? Fourth watch.
Then, Victory Chapel. Panahon po ni Pastor Mores at ng Pentecostal, kung aking matatandaan, mga 1986, 87, 89, 90s. Diyan sa Cubao yung Aurora, mula doon sa IDSA. Basta Aurora, mga 100 meters lang, mayroong nangangaral Gabi-gabi. Patungkol sa kaligtasan, patungkol sa atin pong Panginoon. Ngayon, bihira na. Dito mayroon pa sa Lubers na ang aral na Pentecostal. Hallelujah. So, kumbaga parang trend lang yun Panahon. Paglipas ng panahon, ay nag-iba na ang sistema. Iba na ang aral sa bus. Pero ngayon, madalang na rin po. So, sa pandinig ng mga Griego, iba. Bago sa kanilang pandinig, yung kanilang narinig kay Pablo. Kaya nga, sabi ng Bible, dinala siya doon sa kapulungan ng Areopago para alamin at tanungin. Hallelujah. Kasi nga, sabi ng Biblia, bago sa aming pandinig, ang sinasabi mo, kahit nais naming malaman ang kahulugan ito. Hallelujah. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Hallelujah. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas. Anyway, ang Atenas po pala, kumbaga halo-halo ang mga tao. Hindi lahat na nandun ay mga Griego, kundi, kumbaga halo-halo. Hallelujah. Pero si Pablo, nang siya'y tumayo, ini-address niya para sa lahat na nandoon, na naninirahan sa Atenas. Kaya sabi ng Bible, mga taga-Atenas, napansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso. Ano po? Sabi ni Pablo, napansin niya sa mga taga roon sa Atenas na mga tao ay mga relihiyoso. Hallelujah. Alam niyo mga minamal, pag sinabing relihiyoso ang isang tao, kumbaga, masugid ang isang taong relihiyoso or panatiko ay masugid na tagasunod. Andiyan ba kayo? Pagka ikaw isang taong relihiyoso, masugid kang tagasunod ng iyong relihiyon na kinamulatan. Diba? Talagang kung ano yung oras ng pagsamba, nandun ka sa mga charity works, nandun ka rin. Diba? Alam mo mga reliyosong tao, mga giver yan. Mahilig mag-donate yan. Andyan pa kayo? Nalala yung kwento ko sa amin, pag tumingala ka sa bubong kita mo donated by, yung hero, donated by Mr. Mortel. Sunod-sunod pa naman. Alam niyo, yung Mr. Mortel sa amin, sikat na teacher sa amin yun, teacher sa elementary. Kung mamalo, sobra. Talaga naman. Kaya pagka Mr. Mortel ang pinag-usapan, kaya takutang teacher
Kung ipinanganak ka ng mga 1970s at nag-aral ka, no? Naabutan mo yung mga teacher na para bagang kung disiplina ng mga ng mga Espanyol ay talagang mahirap. Ay pagka mamalo si Mr. Mortel, grabe. Pero relihiyoso yun. Linggo-linggo sa simbahan yun, si Mr. Mortel. Kaya, na ako'y bata pa, siyempre yung aming tsuhin ay liminister din. Liminister din si Mr. Mortel. Pagtingnan naman doon sa hero, donated by. Napansin ko lagi yung mga donated by eh. Lahat ng hero may donated by. Ako'y, mamabait siguro mga tao ito. Ay, siyempre nga naman yun. Si Mr. Mortel, may pera yun. Malaking bahay. No? Teacher, sila mag-asawa. Kaya, kapag nakayanan sila, donated by. Yung pintuan, may donated by din. Pagpasok ng simbahan, may mga donated by. Kaya, sa isip ko, yung mga reliyosong tao, mapagbigay. Yan pala, nung maintindihan ko, kaya pala mga tao na may relihiyoso ay mapagbigay kasi doon nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Nandiyan ba kayo? Yung gumawa ng mabuti para maligtas ay isa sa paraan ng mabuting gawa ay magbigay ka. Diba? Charity works. Magbigay ng limos, magbigay ng abuloy, magbigay ng tulong sa nangangailangan. Trabaho yan ng mga reliyoso. Kasi doon nakasalalay ang kaligtasan nila sa mabuting gawa. Gumawa ka ng matuwid, gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas at maging kalugod-lugod ang buhay mo sa Diyos. Hallelujah. Kaya si Pablo, napansin niya na ang mga taga-Atenas ay mga taong mga reliyoso, masugid, na taga-sunod ng kanilang sektang inaaniban. Bakit? Ano po ang sabi ni Pablo? Hallelujah. Sabi niya, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, nakikilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Sandali lang, nauhaw si Pablo. Si Pablo kaya, inuubo din. Hallelujah. Alam niyo, ito yung isang bagay na pinagpe-pray ko kay Lord. Pag ako nagsasalita, ako inuubo. Pag hindi naman, inuubo din. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, mayroong isang dambana, ibig sabihin dambana, simbahan, sa term natin, nang nakasulat, sabi ni Pablo, sa Diyos na hindi nakikilala. Alam niyo, mahirap sa tao ang sumamba sa Diyos na hindi niya kinakilala, pero sinasamba nila. Nandyan pa kayo? Ay, ang mga taga-Atenas sumasamba sa Diyos, hindi nakilala. Pero sinasamba nila. Hallelujah. Sa atin, importante na ang ating sinasamba,
dapat kilala natin. Amen. Diba? Kasi nga, napakahirap magbigay ng papuri sa Diyos na hindi mo nakikilala. Bakit? Hindi mo alam kung yung papuri mo tinatanggap niya. Hindi mo alam. Diba? Pag naghandog ka sa Kanya, yung handog mo kaya ay tinatanggap ng atin pong Panginoon o kalugod-lugod sa Kanya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sa atin pong kalagayan, ang ating pong pagsamba, sabi sa Bible, sa John chapter 8, na sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu, dapat daw nating sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Diba? So, sumasamba tayo sa Diyos. Di natin nakikita, no? Pero, ang ating batayan ay Biblia, salita ng ating pong Panginoon. At naniniwala tayo. Kaya nga, pananampalataya, paniniwala. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka na ang Diyos, na ay nalulugod sa iyong ginagawa. Diba? Pagka tayo po ay nag-awit o umawit ng papuri sa Kanya, naniniwala tayo na ang Diyos ay nalulugod. Diba? Kasi nga, pananampalataya eh. Hindi pa man natin nakikita, pero bagamat hindi mo nakikita ang Diyos na iyong sinasamba, pero nararamdaman din natin. Amen? Ramdam ba natin pagka tayo sumamba at umawit sa Kanya? Naramdaman ba natin ang presensya ng ating pong Panginoon? Amen? So dapat maramdaman natin. Bakit? Ang Diyos, may damdamin din ang ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Diba? May damdamin si Lord. Hallelujah. So, ano yung nararamdaman ng ating pong Panginoon? Kaya nga sabi ng Bible, na ang Diyos ay naghahanap ng tunay na sumasamba sa Kanya. Naghahanap. Yung salita naghahanap, ibig sabihin, na kapatid, damdamin yun eh. Amen? Tayo bilang tao, halimbawa ako bilang asawa, hinahanap ko na minsan ay lambingin ako ni pastora. Damdamin ko yun eh. Diba? So si Lord ganun din, may damdamin eh. Kaya nga naghahanap siya, hinahanap niya yung pagsamba mo, yung papuri mo para sa Lord, para sa Diyos na atin pong sinasamba. Bakit? May damdamin si Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Yan ang puso ng ating pong Panginoon eh. Hinahanap niya ang iyong pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga, si Pablo ay nagkaroon ng pagkakataon na may pakilala sa mga taga-Atenas, sa mga Hudyo, at sa mga Griego at Hintel na naroon sa Athens, na ipakilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin ng mga tao. Hallelujah. Sa mga tao na magtanong sa Kanya, dahil bago sa kanilang pandinig, nagkaroon sila ng interest. Diba? Nagkaroon sila ng pagnanais na makilala bago itong Diyos na ipinapangaral ni Pablo. Hallelujah. Totoong Diyos bang pinapangaral ni Pablo? Amen? Amen! Di ba? Totoong Diyos. Si Jesus Christ. Hallelujah. Di ba? Sabi ng Bible sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. And the Word became flesh. Sabi ng Bible, ng verse 14.
Sino po yung Diyos na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga, siya'y totoong Diyos eh. At si Pablo ay nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag at ipangaral ang totoong Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Nagbigay ng buhay para tayo po'y maligtas at bayaran ang lahat ng ating mga pagkakasala doon sa cross ng Kalbaryo, minsan lamang, at ito'y sapat na. Sabi ng Biblia, palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? Kaya, ano po ang sabi ng Bible? No? Sabi dito, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Hallelujah. Pag sinabing sanlibutan, no, sa English ay heaven and earth. Ibig sabihin, general yung term na ginagamit, di ba? Sangkalangitan at sangkalupaan. Sanlibutan, universe. Amen po. Hallelujah. Sabi dyan, who made the world and everything in it. Since He is Lord, heaven and earth does not dwell in temples made with hands. Ano po? Hallelujah. Ang Diyos daw ang Diyos na pinapangaral ni Pablo, siyang lumikha ng langit at lupa, hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Amen? Ang Diyos ba tumatahan dito? Hindi po. Bakit? Ginawa ng tao to. Totoo eh. May point. No? May point mga minamahal. Minsan narinig ko, kahit kay Pastor Ed Lapis, ano po? No? Ako nakikinig din naman eh. Naunood din. Pero sabi ng Bible, no? Pulutin ang mabuti, ang masama iwaksi. Nandyan pa kayo? Tayo na nakikinig at nanunood, dapat marunong tayong magbalanse. Amen? Hindi lahat ng marinarinig natin. Kung hindi akma sa ating paniniwala, huwag natin tanggapin. Amen? Yun ang aking payo. Para hindi tayo maligaw at malihis. Amen po ba? Amen. Minsan, tayo'y nakatingin sa personalidad ng tao. Sa galing ng tao. Kasi, ganun tayo eh. Yun yung katangian natin eh. At mahilig tayo mag-idolize ng tao. Pero, siyempre, ingat po tayo. Amen po ba? Amen. Ano po yung point na sinasabi ko? May mga bagay at may mga katuruan na tama na atin pong napapakinggan sa mga nangaral ng salita ng atin pong Panginoon. Hallelujah. So, kumbaga, kung ano yung sa tingin natin ay tama, gawin natin at sundin natin, paniwalaan natin. Amen po? Amen. Pero yung mga bagay na maaari sa tingin natin ay medyo lihis sa atin, ay huwag natin paniwalaan. Amen po ba? Kasi hindi yun makapag-contribute para sa atin pong paglago at pagkilala sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Hallelujah. Ano po? Sabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng
sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. Sino yon? Si Yahweh or si El-Elyon? Amin po ba? Si Jesus. Hallelujah. Bakit? Kasi nga, sa pasimula pa lamang, sabi ng Bible, naroon na ang ating pong Panginoon, si Kristo, si Jehovah. Hallelujah. O ano bang pangalan ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Pero, iba-ibang pangalan ang binabanggit sa Bible. Iisa lang ang tinutukoy na Diyos. Amen po. Amen. Hallelujah. Sa iyong lumikha ng langit at ng lupa. At ang Diyos na ating sinasamba, sabi ng Bible, does not dwell in the temples made with hands. Kaya nga, ano po, mali nga naman talaga na gamitin natin na paraan para makalikom ng pera. Sige, mag-contribute tayo, mga kapatid, gagawa tayo ng bahay ng ating Panginoon. Kung atin pong basahin ang Bible, mali po yun. Contradict doon sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit ka gagawa ng bahay para sa Diyos? Ay sabi ng Bible eh. Diba? Ang Diyos hindi nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Bakit? Ay pwede naman, totoo naman talaga eh. Pwede naman tayo magkatipon kahit sa mga bakanting lote, sa mga puno ng mangga, pwede tayong sumamba sa Diyos eh. Amen? Kasi ang Diyos, walang lugar na pwede siyang tumira. Amen po ba? Ay kung mayroon bagang ang Diyos ay matirahan, kahit anong pagpaganda ng simbahan natin, di ba? Kahit ilang patulis pa yan, di ba? Basihan ng tao, pagandahan ng simbahan eh. Amen. Nasa Mindoro nga noon eh. Alam niyo, nung magpatayo ng simbahan ang isang lugar sa Mindoro District, Rojas, magandang simbahan. Malaking simbahan. Rojas Oriental, Mindoro. Nung nag-retired yung pastor, matandang pastor, Pastor Garcia, nagpalit yung anak. Giniba yung simbahan. Sabi ng iba, uy, sayang tanai. Sabi naman, sayang tanai. Pero kirap-hirap din si pastor patindog ka simbahan ay pinaguba ng unga na eh. Ibig sabihin, pinagiba doon ng anak. Naghirap nga naman yung tatay. Di ba yung mga, alam niyo yung mga pioneer na pastor. Talaga, ang hirap talaga. Noong unang panahon, magpatayo ka ng malaking simbahan. Sakripisyo. Nung nag-retire na yung matandang pastor, siyempre, yung anak, iba. Kumbaga, sabi nung iba ay, yung radical yung pananampalataya. Siyempre, makabago eh. Masyadong makabago yung paniniwala, pananampalataya, parang moderno. Akma sa panahon, makabagong panahon. Kaya, napaka-radical naman ang pananampalataya eh. Hindi giniba yung simbahan. Nagpatayo ng malaking simbahan, nagkakalaga ng 12 million. Wow! Kapatayo ka ng 12 million na simbahan? Dumating ang bagyo.
Dumaan sa Oriental Mindoro, lumipad yung buong bubong. Bagong simbahan. Ang damage, mahigit 2 milyon. Kasi yung buong bubong, nilipad eh. Ay, biro mo yung simbahan na, sabi ni yung kaibigan kong pastor, aroy, tana pastor, sumisipol ang hangin. Pag tumingala ka sa langit, sumisipol. Ay, lipad yung bubong simbahan. Ay, di ba? Pero alam niyo, simple lang eh. Kasi nga, may pananampalataya. Pinagawa ulit, naubungan ang simbahan. Mahigit 12 milyon. Yung mga simbahan naman rin, mapatayo din. Na? Sa Nakilino, pag-iba simbahan, pinatayo mo sa Morante, pinabago din. Na? Sa Blayan, nagpatayo ng bago simbahan. Ano pa? Pero mas marami sa Oriental Mindoro, pinabago ang mga simbahan. Patayo din kami. Diyan, si Clarence, mga kabataan namin yan. Nagsaka kami. Yan. Tanim ng palay. Patayo kami simbahan. Hallelujah. Malaki din. Malaki ang problema. Kasi nga, pag may malaki kang simbahan, parang yan ay masabi mo na tagumpay ang ministry mo. No? Mayroon ka rin may pagmalaki bilang pastor, no? Na mayroon kang nagawa sa lugar na kung saan ka nakadestino. Wow! Sabi ng mga pastor, doon tayo sa Kabakungan mag-conference. Sabi naman ni Pastor Sim sa akin, Pastor, sige, payag ka na. Eh, kako hindi patapos para matapos. Sige na lang. Di conference, 1 taon ang paghahanda. Pinising kami ng simbahan. No? Hirap na hirap ako. Lagay ng mga ilaw. Ako nag-istilan doon sa taas. Wala mga akyat eh. Ay malapit ang conference. Bili kami ng kortina. Kortina namin. Kulang-kulang 10,000. Pinatiles namin yung dingding ng pulpito. Pinatiles namin yung pulpito. Wow. Pero kung nakapatiles kami ng pulpito, dingding pa lang. Nakatiles eh. Dingding yun na. Hallelujah. Para masabi na, wow, magandang simbahan ng Kabakungan. Malaki din. Pero hindi na alam, malaki ang problema. Sliding yung aming bintana. Pati pintuan. Nakasalamin din. 10,000 halaga ng pintuan eh. 10,000 ba ka? Magkano yun? 14? 25? Donated by Brother Boy Bacolor. Kako Brother Boy, paano yan? Pag alis natin dito, dali mo yan. Ay hindi, paano yung baklasin yun? Ay bawat bintana doon, bawat pamilya, pamilya Pastor Molita, isang bintana. Aba, magkano yun? 9,000? 9,000. Ay ilang bintana yun? Sabi ito rin isang pastor sa akin, pag inalis ka dito, Pastor, payag ka. Bakit ka ako? Ay, laki hirap mo dito eh. Ay, bakit ka ako? Nakakabit baga sa akin yan? So, kasi nga, para bagang ang isip namin doon, ako bilang batang pastor pa noon, pag nakapagawa ka ng simbahan, parang doon na nakaukit ang pangalan mo eh. Ay, kung hindi kay Pastor Molita, ganito, ganyan. Minsan sa Facebook, nabasa ko pa eh. No? Binabalik-balikan ng mga kapatiran, nagatanim ng palay para patayin ng simbahan. Naalala ko rin yung hirap namin eh. No? Kasi ang isip ko, pag may maganda kang simbahan, nandun si Lord eh. At dun sa maliit, parang wala si Lord. Nandyan ba kayo? Diba? Samantalang, bakit sa unang iglesia ay may revival kahit sila ay sa bahay-bahay lang nagkakatipon? Hindi naman simbahan eh. Diba? Nagkaroon ng revival sa Amerika, hindi naman sa mga magandang simbahan eh. Hallelujah.
Alam niyo mga minamahal, kasi nga, ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Bakit? Si Lord, ginawa kanyang templo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ba niyo alam na ang templo ng Banal Espiritu ang inyong mga puso? At siya'y nananahan sa inyo. Dito pala si Lord nananahan. Amen! Kung wala si Lord sa puso mo, kahit maganda pa ang simbahan mo, hindi dyan nananahan si Lord. Amen po. Kaya nga, dapat puso natin ang ating pagandahin. Hallelujah. At kung tayo man ay magkaroon ng pagkakataon, at bigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na magkaroon ng sariling lote at magkapagpatay ng simbahan, huwag nating sabihin na para mayroong tahanan si Lord. Kontradict po yung salita ng Diyos. Amen po. Nanawaan po natin. Anong sabi ng Bible? The heaven is my throne and the earth is my footstool. Isipin natin, anong templo, anong simbahan ang ating ipapagawa? Ay ang trono ng Diyos, ay ang kalangitan, at ang lupa ay tungtungan lamang ng kanyang mga paa. Mayroon bang lugar? Hallelujah. Na pwede tayong gawin para mayroong matirahan ng Diyos. Samantala, tayo yung templo ng banal na Espiritu ng atin pong Panginoon. Amen? Kahit saan ka pumunta, kung si Kristo'y nasa puso mo at nananahan ang kanyang presensya sa buhay mo, kapatid mga minamahal, na makikita sa buhay natin ang gloria ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, huwag nating basihan sa ating kaligtasan ay ang simbahan natin. Amen. Huwag nating basihan na kaligtasan natin simbahan. Pangalan ng simbahan. Hindi po. Hindi po pangalan ng simbahan ang makapagliligtas sa atin, kundi yung ating pamumuhay. Ipamuhay natin si Kristo. Hayaan nating maghari ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, ano po mga minamahal? Sabihin niyo lang kung pagtigil na ako. Sabi dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. Yun yung Diyos na ating sinasamba. Amen? Diba? Kaya nga, ito po ay pinapahayag sa atin para maging ganap sa isip natin kung sino yung Diyos na ating pinaparangalan sa ating buhay. Bakit tayo gumagawa ng matuwid na mga bagay? Gusto natin na parangalan ng Diyos. Although na hindi natin sa nakikita, pero kita tayo ni Lord. Amen? Di ba? Kahit saan ka pumunta. Hallelujah. Kahit saan ka pumunta. Hindi tayo makapagtago sa Panginoon. Kasi siya yung Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, at lahat ng mga bagay na narito. Hallelujah. Ngayon, ano po ang sabi ng Bible? No? Ano pa ang sabi dyan? Sa verse 28. Sabi dyan, for in Him we live. For in Him we live and move and have our being.
Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yan po isang bagay at katotohanan na sabi diyan, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa inyo o sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. No? For in Him we live. Bakit tayo nabubuhay? Dahil may Diyos. Amen? Siya yung source ng buhay natin. Hallelujah. So, ano nga ba? Anong mangyayari sa atin kung walang Diyos? Sige nga. Kung walang Diyos na lumikha ng langit at lupa, anong mangyayari sa mga tao? Diba? Anong mangyayari sa mga tao? Siguro kung walang Diyos, pakita mo sa iyong kapwa, kagatin mo. Bakit? Wala kang pag-ibig eh. Pakita mo yung kapitbahay mo na minamartis ka araw-araw, pagkakita mo, sakmalin mo kagad. Diba? Bakit? Kaya nga tanong eh, kung walang Diyos, ano kaya mangyari sa mga tao? Diba? Siguro, kung walang Diyos, ang mga tao, magulo. Maya-maya, may nag-aaway. Maya-maya, sa kapitbahay may nagadumugan. Garislingan. Alam mo yun? Diba? Kung walang Diyos, araw-araw may kaguluhan ka nakikita. May namamatay. No? May nagatumbling kung saan-saan dyan. Bakit? Walang Diyos eh. Hallelujah. Alam niyo, mga tao walang Diyos, walang takot yan. Alam niyo yun? Walang takot yan. Kahapon, maaga pa, ako'y nandun sa harap. Alam mo, pag sa harap ka ng kalsada, marami kang masasagap na maritis. Sabi ng kapitbahay, isa nagalinis ng sakyan niya. Ako naman sa tindahan, nagaganyan lang ako. Dumaan yung isa. Ay, talamak na ang lugar natin. Sabi naman isa, bakit naman? Ay, maaga pa, may nag-aabutan na. Sabi ng isa, ay lalo na pag nakaupo yung mayor sunod. Ano na yun? Ba't kaya? Isip-isip, hindi naman ako nakasagot. Nakikinig lang ako sa kanilang maritis eh. Isip-isip, ba't kaya? Ay, mo, maaga pa. Alam mo, kaya sabi ng iba, buti pa nung panahon ni Duterte, natakot niya mga yan. Ay ngayon, magang-maga nag-aabutan. Ano nag-aabutan? No? Daming adik ngayon, alam niyo, mga kapatid. Totoo yun. Kaya nga, mga minamahal, na kung wala ang Diyos, ang mga tao walang takot. Walang takot. Walang pakialam. Walang concern sa kapwa. Diba? Pero may Diyos tayo. Amen? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Pag may Diyos, may pag-ibig. Amen. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Diba sabi ng kanta? Pagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magpatawaran. O diba? Kaya nga walang Diyos, ang mga tao di marunong patawad. Diba? Pag nagkasala, ayos lang. Na?
Hindi ka marunong humingi ng sorry. At hindi ka rin marunong magpatawad. Pero may Diyos. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, no? Sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Siya nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Sabi pa dyan, no? Nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos. Amen. Hallelujah. At pagkatao natin. Kaya nga, sa buhay natin, may kilala ka, kung may Diyos ka sa puso, makikita ng ibang tao yan, ay may Diyos yan. Amen? Amen. Kasi nga, ang mga taong may Kristo sa puso, ay pinapahalagahan ang kapayapaan at pag-ibig sa kapwa. Amen po ba? Amen. Pahalagahan natin kung ano yung mga bagay na mahalaga sa atin pong Panginoon. Paano tayo mamuhay, kumilos bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Makikilala ka ng tao na ikaw ay isang taong may takot sa Diyos. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. So, tayo pong lahat ay magsitayo. Parangalan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Hallelujah. Great is the Lord, with whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. Mano, itaas natin ating mga kamay sa Panginoon. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Minsan pa, hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. City of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Oh, glory to God. Great is the Lord, with whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees.
Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, hallelujah. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Yes, Jesus, We want to lift your name on high. Yes, oh God, Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven. For the last time, hallelujah. Yes. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Minsan pa, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Hallelujah. Dinig ko sa tiranan na tayo wakasan sa panalangin. Glory, glory to God. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Yes, Lord God. Yes, God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga, oh God. We thank you, Lord God, for all the things you've done in our lives. We thank you, Lord God. We cannot stand, Lord God, before you without you, Lord God. Maraming salamat sa presensya mo sa araw-araw na buhay, Panginoon. And yes, Lord God, as we part our ways, Lord God, today, Panginoon, Lord, we ask you to protect us, Lord God. We ask you, Lord God, to guide us. We ask you, Lord God, that your word, Panginoon, ang aming Panginoon, magiging kalakasan sa araw-araw. We thank you, Lord God, at patuloy mo kami, Panginoon, baluti ng iyong banal na dugo, Lord God, sa lahat ng aming Panginoon mga gagawin, Lord God. Lord, we offer our lives, Lord God, unto you, Panginoon, until such time, Lord God, na matapos ang purpose ng aming mga buhay, Lord God. We thank you, Lord God, and all the things, Lord God, you've done to us, Lord God. Hindi namin, Panginoon, Lord God, babalayin ang lahat ng ito, Panginoon, dahil itong naging naming kalakasan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, at sa pag-iwalay namin, Lord God, sa umagang ito. Kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, magpapasalamat, maging anumang, Panginoon, kahinatnan ng aming mga buhay. Yes, Lord God, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Mananatili ka sa amin at kami mananatili sa iyo, Lord God. We thank you, Lord God. We give back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you.